Hi class. For this week, tatalakayin natin yung topic ng for loops. So, dito sa for loop, may binigay akong mga lecture sa inyo, week 7, 2, 3, 4, pakibuksan. Laman nun dapat ang mga code na magagamit natin sa class na to. So, simulan natin sa week 7 lecture. Ang makikita nyo code dito sa loob ay ang tinatawag nating for loop. Kung naalala ninyo, last week, natuto tayong gumawa ng if statements. So, sa if statement, kunwari, gusto nating check ang isang bagay. Tulad dito, alam natin na hindi niya gagawin yung if statement, ipapasok dito. Kasi sa else siya. Dahil alam natin ang x ay 0. So, dito siya papasok. Last week, natuto tayong gumawa ng mga decision statements. So, yun ang naging topic natin. This week naman, ang gusto natin kasing gawin ay matuto tayong gumawa ng code na kung saan mas simple siya at automated. So, ano example nun? Kunwari, meron tayong code. Let's say, may teacher kayo na require kayo mag-print ng numbers 1 to 1 million pero hindi niya gustong makita na system.out.println 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Kasi ang karaniwan na gagawin natin as students ay ganito. System.out.println 1. So, ganyan tayo. Kunwari, tapos i-size natin 2, 3, 4, 5. Compile natin. I-check natin sa teacher at makikita niya yan. Ayun nga lang hanggang 5. Gusto niya 1 million. Okay? Mahirap yun at hindi tama. Anong mas tamang gawin? Dito papasok yung silbi ng mga for loop. So sa for loop, ang for loop, kung mapapansin niyo, simple lang siya. Hindi siya dapat complicated na lecture. Okay? So dito, kunwari ang teacher mo gustong magpagawa ng 1 to 10 na 3 lines of code lang. Ito, 0 to 9. So pwede nating i-shift yan to 1 to 10. Gagawin ko lang itong magsisimula siya sa 1, magtatapos siya sa 11. Okay? So, ayan, 3 lines of code. 1 to 10. Okay? So, for loops. Ano nga bang importante sa for loop? Una sa lahat, for loops, lagi may 3 parts. Assignment, comparator, or comparison, execution, at increment. Okay? Ang assignment part, dun sa for loop, yan yung int I is equals to 1. Sinasabi natin dyan na itong code na to, itong for loop na to, gagawin ko yan paulit-ulit, non-stop. Pero may condition ako kung saan siya mag-stop. So for loop, magsisimula ako sa 1. Yun yung ibig sabihin dito sa assignment. Okay? Bakit int? Bakit hindi string? Bakit hindi double? Very obvious explanation, integer is the best way to count. Pandaliri lang. 1, 2, 3, 4, 5. So integer yung pinakamalapit. Susunod, I is less than 11. Yan yung comparison. Okay? So ano yung sinasabi dyan? Kapag ang I mo ay hindi pa humihigit sa value ng 11, gagawin niya yung step 3, which is to execute the code.
siya yung system.out.println I. Okay? Ibig sabihin yan ay, since ang I ko ay 1, nagsimula ako sa 1, at maghihinto lang ako kapag lumagpas ng 11, gagawin ko tong system.out.println. Diba? Kasi 1 is less than 11. Once na nagawa niyo yung code sa loob, mag-i-increment ka. So, yan yung I++. So, ano ibig sabihin yan? Tatandaan ninyo na ang for loop ay paulit-ulit. Sisimula siya sa 1, yung I, at pag natapos na niya ang isang ikot ng for loop, in which yung I mo ay from 1, magiging 2 siya. So, pag nag-I++ siya, na code, pag binasa yan, ang I mo dati na 1, hindi na 1, kundi 2. Okay? Tapos after nun, uulitin na naman, magko-compare na naman siya, ang 2 ba ay less than 11, which is true. 2 is less than 11. So, dahil natupad ulit to, gagawin niya to, ipilit ulit siya ng 2, i-increment siya ulit. So, from 2, hindi na I++, in I++ natin, giging 3 siya. So, 3, ang i-compare niya ulit, so 3 is less than 11, oo, true pa rin. So, magiging 3 yung I, so mag-I++, I mo magiging 4, I, less than 11, alam natin pa rin, true yan. So, dire-diretso lang yan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay? So, pag nag-plus siya na umabot sa 11, ang mangyayari sunod class ay ko-compare, diba? So, is 11 less than 11? Yes or no? No. Diba? Kasi, ang tama ay equal sila. Pero, less than ang tanong. So, papasok pa ba siya sa code na to? Hindi na. Kasi, pumalya na siya dito. Hindi na na-satisfy to. So, hindi na niya gagawin to. At hindi na niya gagawin to. Number 3 and 4 won't be executed once na nag-false to. Okay? Hindi na natupad, kumbaga. Paano class kung ganito? At umabot tayo sa 11. Ano ang next na gagawin? Siyempre, matutupad yan. Kasi ang tinatanong natin ngayon ay, is it less than or equal? In which, ang sagot ay true. Kasi 11 is equal to 11. So, gagawin niya to. Once na umabot sa 12, dyan na siya matatalo. Palyado na yung code natin. Number check. 12 is now greater than 11. It's not less than. That's why magfa-false at hindi na matutuloy yung entry yung 4. Okay? That's why dito sa code natin, magsisimula siya sa 1. Balik natin ito sa luma. At matatapos siya sa 10. At hindi niya ipiprint ang 11. Kasi the moment na pag-check niya ng 11, papansin niya na mali siya. Okay? Magpo-false. That's why, from I to 1, print siya 1, print siya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pag-check niya ng 11, magpo-false. Therefore, mag-end na yung loop. Okay? Once na mag-false to, uulitin ko. Once na mag-false yan, wala na. Tapos na ang loop. Hindi na siya tuloy. Okay?